Hi, my name is Encyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Antayin mo ko, John! Makabutan kita, ha? Makabutan kita. Makabutan kita, makabutan. Toto is chasing himself. Weird. Our vocabulary term is beguile. Beguile. Ala, takbo, Toto. Hayaan mo yan, Mr. Dictionary. Pagod din yan. Ang beguile, mga sombreros, ay verb. Ito yung paglinlang mo sa mga tao or sa tao by tricking them, no? Especially, gagawa ka ng mga nice things about them. Kunwari, mabuti ka sa nila, nice ka sa kanila. Pero ang totoo, niloloko mo lang sila. Medyo ayaw natin yung beguile ng mga pangyayari or mga activity, mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay charm, attract, please, trick, fool, etc. At pag ginamit naman sentence ay that is why Mr. Dictionary. Euclid was cunning enough to beguile his colleagues into giving supplies of victuals for him. Beguile. Victuals or vitals. Notice that letters U and C are actual and should be missed out. Maybe because it has a British origin, that's why it's being pronounced that way. So we're not baffled. Yada yada. Euclid. Do you know his great contribution in geometry? Si Euclid, mga sombreros, ay isang Greek mathematician na itinuturing na the father of modern geometry dahil sa kanyang dakilang gawa at contribution sa ganitong field. At isa na nga rito ang kanyang Elements Treatise na nag-establish ng foundations ng ating modern geometry. Ang bigay, mga sombreros, speaks about panlilinlang na wag po tayo magpalinlang, magpaloko, no? Lalong-lalo na dyan sa mga maniligaw. Ano po, medyo may hugot. Pero wag po, concern po tayo sa ating mga kabataan. Basahin po natin Colossians 2:18. Let no man beguile you of your reward in voluntary humility in worshiping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. 2 Corinthians 11:3-6. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat na at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. This was Apostle Paul speaking, no? Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Palagay ko na may hindi ako pahuhuli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Grabe, napakahalaga po ng knowledge, mga sombreros, at saka wisdom. Pinatunayan ko ito sa inyo sa lahat ng bagay at pagkakataon. Marami kasi ang mga tao ngayon or mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon na may Jesus Christ, ganyan-ganyan. Si Lord, ganyan-ganyan. Pero ang intention pala nila ay magkamkam ng pera, no, magbabayad, no, which is masama po sa harapan ng Panginoon at galit ang Panginoon, mga sombreros, sa mga tao nagpapabayad, lalo na kapag ng kanyang salita, no? Pero iba naman kasi yung offering na sa mga churches, iba naman po yun, yung mga tithes and offering, nasa salita po ng Panginoon yun. Pero may mga tao na yung iba sa palengke, sa iba sa mga public places na nagsasalita sa tapos magbibigay sila ng mga ano, no? Pero hindi po ako galit, ha? Nagpapaalala lang po tayo. Kaya napakahalaga po ng tayo po mismo sa sarili natin, maglaan tayo ng oras at panahon na basahin ang Biblia, mga sombreros. That is why, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Toyo, mga sombreros, mula sa soybeans. Ang soybeans po ay may scientific name na glycine max. Alam niyo ba kung bakit kulay itim or darkish brown ang toyo, mga sombreros? Meron tayong tatlong possible reasons. Una, ang soybeans na ginagamit dito, mga sombreros, ay kulay black, no? Kung makita niyo po sa picture. At saka ang pangalawa po ay meron tayong tinatawag, kasi pina-ferment po ito sila, no? Merong oxidation process. At sa oxidation process po, meron tinatawag na Maillard reaction. At sa Maillard reaction naman po ay napoproduce ang melanoidins na kinanula ang nagsasanhi po ng or nagiging cause ng pagiging darkish brown or mangitim-itim na kulay ng toyo. Now, during fermentation process po kasi, mga sombreros, ay meron itong apat na ingredients, no? Soybeans, ang water, ang wheat or trigo, at ang asin, no? So pag pinaghalo-halo mo yun, tapos inimbak mo ng mahabang panahon, and according sa National Geographic ay 1 year and a half po ang pagpe-ferment ng soy sauce, mga sombreros, para makuha ang tama at swak na resulta nito, no? Saktong lasa. At ang patlong process po ay hinaluan po ito ng caramel, no? Alam pa naman po natin yung caramel na kulay mangitim-ngitim. Pero pa naman, bahala na kung anong video siya. Basta mahalaga, meron tayong toyo, no? Muli po, ito po si Casombrerong Dennis.
Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya na nagsisaya ang lalag, nag-faith of love, patuloy na subscribe sa ating pagpapagasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Cable Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Graham Pitch, short for Kasombrerong Grammar and Speech. We would like to see you soon, Toto. Our vocabulary term is tortuous. Tortuous. Kalimutan na ni Toto ang big book, Mr. Dictionary. Ang tortuous, mga sombreros, ay addictive. Ito po yung paglalaraw natin sa isang bagay, sa isang statement, sa isang daan na hindi simple, hindi direct, no? Marami siyang curves, maraming pasikot-sikot, maraming paliko-liko, baliko-baliko, ganun po siya mga sombreros. Mga possible synonyms po natin dito ay convoluted. Kung napanood niyo yung vlog natin, medyo matagal na yung convolution. Twisting, winding, curved, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. The path to the house of Claudius, where peace and cleanliness abide, seems to be along in tortuous one. Tortuous. Cleanliness. Cleanliness. Notice clean, not clean, and then li is long e sound. Cleanliness. It's not cleanliness. It's clean. Clean. It's not long e. It's clean. Clean. Cleanliness. Yada yada. Claudius. Do you know Claudius Ptolemy? Si Claudius Ptolemy, mga sombreros, ay isang Egyptian astronomer, mathematician at geographer na may lahing Greek. Marami po siyang contribution when it comes to his writing, especially po yung kanyang geocentric or earth-centered model of the universe na tinatawag niyang Ptolemaic system. Nabanggit ni K. Graham Pitch at ni Mr. Dictionary, mga sombreros, ang cleanliness, ang kalinisan. Basahin po natin 2 Corinthians 7:1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Psalm 51:10, sabi ni King David, maging tayo, create in me a clean heart, na malinis na puso, O God, and renew a right spirit within me. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mga sombreros, napakahalaga po ng kalinisan kahit sa bahay nga, di ba? Sa trabaho or sa sarili mo, sa ating sarili, sa kwarto, sa lahat ng bahagi, in general po, kalinisan ng ating hangad, kalinisan ng ating gusto. Kung kaya, napakahalaga po hindi lamang yung ating gamit, hindi lamang yung ating yung bahay, hindi lamang yung ating katawan, kundi ang ating puso, ang ating isipan, because it will lead us to a clean life. Nasabi nga, di ba, cleanliness is next to godliness. Tama po yon. Yung ating physical na katawan ay kapag uminom tayo ng tubig, kapag uminom tayo ng mga gamot na pampalinis, ay nalilinis siya. Pero ang ating kaluluwa po, ang ating puso, ang ating isipan ay mas magiging malinis at mas malilinis siya kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, because ang Espiritu ng Panginoon ang maglilinis dito. Hindi po siya malinis ng mga pagkaing material, no?
ang ating kaluluwa ay malilinis lamang ng Espiritu ng Panginoon through reading the Holy Bible. That is why let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Hello mga sombreros, dahil inidoro ang ating model, andito tayo sa CR, di ba? Ang pinakaunang toilet bowl mga sombreros ay naimbento ni John Harrington. Si John Harrington mga sombreros ay author at saka inventor at inaanak po siya ni Queen Elizabeth or godson ni Queen Elizabeth I ng England. Ngunit ang pinakaunang ginawa po niya na toilet bowl ay aabutin ng halos 8 galong tubig bago ma-flush ang kung anumang dumi sa toilet bowl. Hindi po siya mabaho, kaya no worries po. So po, kung kaya taong 1775 ay gumawa ng pinakaunang successful patent si Alexander Cumming. Ngunit ang kanyang pipe tubo sa ilalim ng puwatan po ng inidoro ay hugis letter S. And it was further developed pa ni Thomas Craper mga sombreros na pinaniniwala ang pinakaunang commercially used or widely used po na inidoro na meron tayo ngayon mga sombreros. So dito talaga, syempre dito tayo, kailangan realistic tayo mga sombreros. Muli po, mula dito sa Camela Subdivision sa Tagum City, ito po si Kasombrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!